membro tayo na yung people siya, may asawa, na demon possessed. So, that was the time when we had our 101 sa Mantikao. So, the intercessors called me, Pastor, pwede po ba kayo makapunta dito? Kasi, pero hindi nila alam na nandun ako sa Mantikao. Sabi ko, mag-pray muna kayo dyan, deliver nyo. So, nag-insan ako sa kanila, tapos wala talaga nangyayari. So, hinintay talaga nila kami. So, pagkatapos doon, diretso kami pauwi. Hinintay kami na nandoon na sa church. So, pinapunta namin yung membro na demon possessed. So, I dealt with this person. We rebuke lahat ng klase. We rebuke, we anoint, we praise the Lord. Di ba? Yung pamamaraan natin para pagpapaalis ng demonyo. Nagpe-praise and worship kami. Parang nalulupay-pay lang siya. Tapos, balik na naman sa nandoon, maintindihan mo na nandoon pa rin yung demonyo. Tapos nag-anoint kami. Kita natin na pag-anointing oil kami. Parang pag mabutangan hindi ng anointing oil, parang siya nasusunog, parang tulog sa kandila, parang may dapat sa iyang kinikamot. So magkirig sakit. Pero tapos, nag-bye-bye naman siya. Tapos balik naman ulit siya. And then the Lord was impressing me to tell the mother in Job 1:5. Tapos, ang alam ko sa Job 1:5, si Job nag-offering kay Lord para sa mga kasalanan ng kanyang mga anak. Di ba? Yun yung content doon. The Lord, baka nagkasala yung mga anak ko sa pitong araw na pag-celebrate nila. So, I have this offering to you. Yun yung i-impress the Lord. Pero, yung word is honoring, hindi offering. So, sabi ko sa kanyang inay, may pira ka ba dyan? Medyo, parang nilakad tayo kasi pastor nila, parang magkakanta din sa dalangan pa. So, sabi ko sa kanya, may pera ka ba dyan? Meron naman, pastor. Ilan, magkano po? Sabi ko, kahit ilan. Saan mo gawin, pastor? I-honor mo sa akin. I-honor mo sa akin. Talagang, parang courage at boldness na lang ni Lord yun na nailagay sa bibig ko. Tapos, sabi ni Lord, sabi mo sa kanya, i-honor mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, i-honor mo sa akin. Ano ba yan ang ugat? Kung ganito gawin mo, parang ako nagpaparisip sa kanya ni Jesus Christ. Sabi ko, sundin mo ako. Susundin mo ako. Sabi ko, Lord, sabay siya. Ibigay mo i-honor ko ito, i-honor ko ito ng man of God, para sa pag-alis ng demonyo na nasa loob, ng katawan ng anak ko, in Jesus' name. So I receive it and I declare, Lord, through this seed, this demon will depart from this body, in Jesus' name. Alam mo ba, woman of God, pagdating nila sa umpisa, hindi ako maniwala kasi sabi ng ina niya, sumusuka ng lansang. Naiyak ng yung broken na mga salamin. Glass. Pagdating, nasusuka ng lansang, nasusuka ng bato. Pagdating talaga doon sa prison days namin, naguntol yung bato na naisukan niya. Sabi ko, hindi naman ito salida na atin natikon ng naman. Tinuon mo yung disya. Mura man, diba? Tinuon mo, pero of course, don't let the enemy see you nga natakot ka. So yun ang binigyan ni Lord sa kanya, sa amin. Sabi ko, Lord, may power talaga itong pag-honor ng man of God. Hallelujah. Alam mo, so pag nag-pray-over naman kami sa kanya, pagkatapos doon, inilapit ko pa yung honoring na pira sa kanya sa kanya through this offering, Lord, through this honoring, Lord, in Jesus' name, I command the demon to depart from this body, in Jesus' name. Parang nagbayaman siya. Pero habang nag-deal kami, noong nag-praise and worship, noong nag-deliverance, noong nag-anointing oil, sabi ko sa kanya, Ayos ka! Naku,